Okay, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. My name is JC De Guzman at sasagutin ko yung isang tanong, actually dalawa, na galing sa isang follower, subscriber. I think, nakasubscribe o hindi. Basta galing sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Galing ito kay TrickZ05 at ito ang kanyang comment. Hello po Sir JC, may nais lang po sana akong itanong, sana po ay mabigyang pansin. Ito, pinapansin na natin. Number 1, totoo po ba na nakakatulong ang pagpapainom sa Rhode Island Red and Black Australorp na hen ng Egg 1000 or Egg Booster para mas tuloy-tuloy po ang pangingitlog ng manok? Or sapat na po ba ang pagbibigay ng pagkain sa kanila ng may sapat na timbang? Okay. Yun muna sagutin ko bago ko ituloy yung question number 2 ni TrickZ05. TrickZ, ang ganda ng pagkakabuo mo ng tanong. Madalang lang akong makatanggap ng mga tanong na alam kong may idea na yung nagtatanong at hindi yung completely zero knowledge or zero awareness siya sa itinatanong niya. Paano ka naman nasabi yun? Kasi mayroon kang itinugtong doon sa tanong mo na or sapat na po ang pagbibigay ng pagkain sa kanila ng may sapat na timbang. So doon pa lang alam ko siguro napanood na nito yung video ko patungkol sa klase at dami ng feeds na dapat kainin ng heritage chicken, Rhode Island Red or Black Australorp, linggo-linggo, week 1 to week 21 pasulong. Tingin ko napanood mo na, no? Kung hindi man, baka narinig mo na sa iba siguro. No? So una sa lahat, kaklaruhin ko lang, wala akong masamang tinapay sa Egg 1000 or Egg Booster. Pero sasabihin ko sa inyo na hindi ko pa sila ginamit, hindi ko sila ginagamit, at wala akong balak gamitin sila in the near future. Again, wala akong masamang tinapay sa dalawang produktong ito. Ang dahilan ko doon sa hindi paggamit sa kanila at sa iba pang mga synthetic, no? Iba pang mga synthetic na pwedeng ihalo sa kanilang mga inumin or pagkain ay dahil sa hindi siya angkop doon sa aking target market. Sino-sino ba ang mga customer ko? Sino ba ang target market ko? Ang target market ko ay yung mga ultra health conscious na mga tao, no? Ito yung mga kung hangga't maaari sana ay literal na organic ang kakainin, mapakarniyan ng manok o itlog ng manok, o kaya naman at least man lang ay semi-organic ang pagpapalaki sa mga manok o pagpapaitlog sa kanila. Siyempre, kapag nagnenegosyo ka, kailangan balangkasin mo yung pamamaraan mo ayon doon sa requirements ng customer mo. Hindi mo po pwedeng umpisahan at ituloy-tuloy mong gawin yung naumpisahan mo tapos ipipilit mo sa kahit na kanino na bilhin nyo yan, no? Whether you like it or not, bilhin nyo yan, gustuhin nyo yan. Hindi po pwedeng ganon. I-identify mo muna nasaan ang problema, nasaan ang demand, and then tanungin mo sarili mo kung kaya mong supplyan yung demand na yon, kaya mong ponduhan, mamuhunan kung kaya mo, then do it. Ibig sabihin nun, ginawa mo ang solusyon nang angkop siya dun sa problemang nilulutas mo. So in this case, ang problemang nilulutas ko ay yung pangangailangan ng ultra health conscious na market, no? Kasi hindi naman po pwedeng alam ko conscious siya sa kinakain nila, pagkatapos pakakainin mo sila ng manok na walang mintis sa araw-araw, may kulay blue iniinom, may kulay pink na iniinom, no? Synthetic vitamins at antibiotic araw-araw. Paano yun? Taliwas yun sa gusto ng customer mo. Ang mangyayari ngayon doon, lagot ka pag nahuli ka, no? Kiniklaim mong laki sa natural supplements, pagkatapos pala everyday may kulay blue, may kulay pink na iniinom. End of your business yun pag nahuli ka, no? Tsaka konsensya mo na lang. Gabi-gabi kang natutulog, kumikita ka nga pero alam mong niloloko mo customer mo. So kailangan i-align mo rin yung mga ginagawa mo, mga processes mo sa business ayon doon sa target market mo. Now, ang tanong mo sa akin ay nakakatulong ba? In fairness, basahin natin kung
Made up of ano ba ang egg 1000? Ang sinasabi ninyo, no? O, ito ang kanyang nilalaman. Meron siyang zinc, meron siyang vitamin E, may vitamin B6, vitamin B1, vitamin B9, meron siyang selenium, meron siyang vitamin B12. So, B complex. No? Vitamin B3 lang ang wala niya, yung niacin. Ano? So, karamihan ng parte ng vitamin B complex nandito. Yun nga lang, synthetic ang mga to, no? So, may alternative naman kasi ako. Dahil nga angkop siya sa target market ko, 'di ba? Gumawa ako ng sarili kong phytobiotics, no? Yung galing sa halaman na hindi seasonal ang pagtubo dito sa paligid ko, no? Kasi kung seasonal ang sangkap na mapipili ko, edi tigil production ako kapag out of season yung mga ingredients. O niya. So, yung Oriental Herbal Nutrients, yan ang inihahalo ko lang sa inumin ng aking mga poultry animals. Hindi lang manok. Kasama pati ducks, mga gansa, bengala, pabo, kalapati, rabbit lang, hindi ko pinapainom nun. Pati kambing tupa, baka namin nainom nun. No? Sa 21 klase ng hayop na meron si Alpha Adventure Farms, rabbit lang, hindi ko pinapainom nun. Dahil hindi, meron akong sangkap doon na hindi siya po pwede sa rabbit. So, ask yourself, no, sino ba yung target market nyo? Yung target market nyo ba, hindi ganun ka ultra health conscious? No? Yung target market nyo ba, basta itlog yan. Itlog is itlog, egg is egg. Egg is an egg. Or an egg is an egg. No? Ganun ba yung peg nila, yung gusto nila? No? Walang pakialam kung inorasyonan mo ba or inanong mo yung itlog, basta itlog, itlog. No? So, kung ang target market mo hindi siya particular dun sa kung paano naging itlog yan, pwede ka dito. No? Nagkataon, again, in my case, ultra health conscious yung mga ideal customer ko. So, kailangan kong mag-adjust according sa requirements nila. But it doesn't mean na masama ang egg 1000. No? Ang pagiging mabuti ng isang product ay relatibo doon sa kung sino ang magko-consume niyan. No? When it comes to poultry product, no? The goodness of any poultry product or byproduct is relative to intensity ng pagiging health conscious ng consumer mo. Okay? So, itong second question ni Trixie. Okay, number 2. Sa akin, by the way, bago tayo tumako sa number 2, no, tinatanong kasi ni Trixie kung sapat na ba ang pagbibigay ng pagkain sa kanila na may naayon sa tamang timbang. Sa akin, yung OHN ko, Oriental Herbal Nutrients, no, for more information, by the way, nasa description box yung link. Basahin na lang ninyo, hindi ko na-discuss dito. OHN plus yung magandang overall na cultural management mo, kasama na lahat doon yung yung feeding program, yung immunization, health program, housing program. Lahat kasi ng mga yan ay contributory yan. Contributory lahat ng mga yan sa pagkakaroon ng maganda at katanggap-tanggap ng naaayon sa expectation, no? Doon sa layers mo. No? Kasi kung halimbawa nabili mo siya, nabili mong nangingitlog na, sige, pagpalagay na natin large ka agad ang size ng itlog niyan. Pero nung pinalalaki yan, 7 beses pa lang nagkasakit yan, no? At 7 beses siya na inantibiotican ng tigwa 1 week. So, magre-reflect yon in the long run, no? Magre-reflect yung naging sakitin siya doon sa, eventually, doon sa kanyang stage ng pangingitlog. Maaring maagang humina ang kanyang pangingitlog, maaring madalas siyang sinusumpong nung titigil sa pangingitlog, 1 week, 2 weeks, then resume na naman kahit hindi siya naglulugon, or maaaring sipunin siya, no? Ngayong 10-month-old na siya, uhugin pa rin, sipunin pa rin, no? Matagal bago magamot, yung mga kasabayan nagkasipon, tuyo na ang kanilang mga ilong, tapos siya uhugin pa rin, dahil nga doon sa naging sakit siya ng bata, magre-reflect yan no? So, ang bunot dulo pa rin ng pagiging maganda para maging maganda ang ibigay sa iyo ng hayop na inaalagaan mo. Wag lang manok.
Lahat ng klase ng hayop. Magmula nung bata yan, no? Sisiw or bata yan, dapat maganda ang mga programa mo. Feeding program, housing program, incubation program, egg selection program, breeder selection program, growing program, laying program, lighting program, immunization program, biosecurity, etc. Lahat yan. Hindi po pwedeng pili ka lang ng isa sa lahat ng mga programa binanggit ko, doon mo lang pukpukin ng gusto. Hindi po pwede, no? Anong silbi ng maganda nga ang pagpapakain mo, pinakamahal at pinakamabangong pizza pinapakain mo, pero yung kapal ng dumi sa ilalim ng kulungan ng manok mo, pwede mo nang ibaw ng manok mo doon sa kapal. Anong silbi ng magandang feeds sa dumi, no? Or anong silbi ng 3 times a day mong nawawalisan ang flooring ng mga manok mo, pero ang pinapakain mo halimbawa puro darak lang. Nagigets nyo, no? So konektado yan, strike a balance yan sa mga yan, no? Konektado. Sa akin, okay na yung OHN at saka yung tamang feeds at maayos na feeding program. Wala akong inahalong egg booster or egg 1000 or the equivalent ng mga produktong yan. Okay? Number 2, when I say okay na, naayon siya sa ini-expect kong resulta, ha? Kasi may expected results din ako. Hindi ako yung tipong mag-aalaga na kung ano yung ibibigay ng hayop, pasayahin ko na lang ang sarili ko kung anong kinaya ng hayop. Hindi ganun. Pag nag-aalaga ako, alam ko kung ano dapat ang ibibigay na size ng katawan, anong ibibigay na dami ng itlog, or timbang ng karne. May expectation ako. Kasi kung wala kang expectation, lahat na lang, breeder. No? Wala kang kinakal, walang hindi pasado. Lahat pasado. Hindi po ganun. No? Kailangan sa breeder selection program mo, merong hindi papasa. Imposibleng lahat, 100% passing yan. Hindi ako maniniwala. No? Sa ating mga tao na nga lang, di ba? Higher form of animals, pero may bumabagsak pa rin sa school. No? Hayop pa kaya, na lower level of animals yun. No? Number 2. Iba-iba po kasi ang naririnig ko tungkol sa tamang pagbibigay ng vitamins. Halimbawa, sabi po ng ilan, mas maganda kung magbigay ng egg 1000 sa umaga at sa hapon. Sa hapon naman ay Vitamin Pro or Vitamin Pro. Sabi naman po ng iba, mas tama ang Vitamin Pro sa umaga, sa hapon naman ang egg 1000. At ang ginagawa naman po ng iba, pinaghahalo ang dalawang vitamins na ito. Meron po ba tayong tamang SOP or Standard Operating Procedure sa pagpapainom ng mga vitamins para mas maging epektibo po ito? Maraming salamat po. Kapag alam nyo, ganito. Kapag may naririnig ako na sinabi, mas maganda itong ganito, sa umaga mo ihalo yan or sa hapon, no? Or tanungin mo na rin, kung para sa kanya maganda yung sa hapon ibibigay, bakit? Naranasan na ba niya magbigay sa hapon? At yung naging resulta nung mga araw na sa hapon siya nagbibigay ay subpar, or ibig sabihin ay mas pangit yung mga numero, ang resulta na nakuha niya nung sa hapon niya ibinibigay versus nung sa umaga naman siya nagbibigay. Tanungin niyo kasi may point of comparison. Kasi pag ginamit mo yung salitang mas, no? Mas maganda, ang katumbas niyan ay more, no? Kapag sige ha, mag-English 101 tayo, no? Pag-usapan natin yung syntax, no? Pag ginamit mo yung word na better, kailangan meron kang kasunod na than, better than. Hindi mo pwedeng sabihin na this chicken is better. What? Better than what? No? This chicken is better than, magbangit ka ng kung kanina mo siya kikukumpara. So same thing doon sa paggamit ng mas maganda, ihalo mo yan sa umaga. Mas maganda siya, bakit? Sa umaga dahil natry mo na ba sa tanghali, sa hapon, sa gabi? You ask that kasi dapat may point of comparison. Kapag wala siyang point of comparison, ibig sabihin napagtripan na lang niyang sabihin na mas maganda ito sa umaga. No? Wala siyang point of comparison no? Kaya hindi mo pwedeng i-compare. No? So, you ask them that. No? Sa akin, kapag may nagtatanong, JC, sa seminar bakit ang ratio ng rooster mo sa hen ay 1:4?
Sabi ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa mga libreng seminar nila na naka-upload sa YouTube, sabi 1:8. May mga poultry farms pa ng 1:10, no? Yung ibang nagpapa-seminar kagaya mo, private farms, 1:7. O bakit sa'yo 1:4? Ako, ang sagot ko dyan ganito. Wala lang, nung gumising ako isang araw na pagtripan kong 1:4, cute kasing pakinggan. Hindi ganun ang paliwanag ko. Ang paliwanag ko ganito, sinubukan ko na yung tatlo yan, no? 1:10 na grupo, isang lalaki, 10 babae. 1:5 na grupo, 1:5, 1:7 na grupo. Tapos yung isa, third group, 1:4. Okay? Bakit ako nag-experiment? Kasi gusto kong may experience mismo sa sarili ko according sa environment ko, sa temperature na meron ako sa lugar ko, according sa available na feeds na pinapakain ko, according sa ingay sa paligid ko, according doon sa housing na meron ako, according sa kung ano lahat ang meron ako, no? Gusto kong makita kung yung sinasabi ba nilang sa seminar at saka sa libro ay tutugma sa actualities ng area ko, no? So sa loob ng 3 months, kasi sinukat ko ang mga yan yung 1:10, 1:7, tsaka 1:4, sinukat ko sila, grinadean ko sila according to embryonic development rate. Itlog ng manok sa ika-7 araw sa incubator, sisilipin mo yan, ikakandel mo, bibilangin mo yung walang sign of life, walang veins, walang ugat-ugat na may namamula-mula versus yung walang development, ano? So, to cut the story short, after 3 months, panalo ang embryonic development rate nung grupong number 3, yung naka 1:4 ang ratio. Okay? So, inalam ko, no? Hindi ako bumangon lang isang araw, uy, cute ang 1, cute ang 4. O sige, pauso natin, 1:4. Para lang masabing kakaiba ako. Hindi ko ganun. Paano kung nakatsyempo ako ng matalino rin? Hinalungkat ang mga basyan ko, di nagmukha akong kengkoy. Ayoko namang gawin yun. Ayoko gawin kengkoy ang sarili ko. So, may study ako dyan, may data ako dyan. Ginigradean ko talaga yung mga embryonic development rate nila noon for the past 3 months. At lahat ng tatlong grupong yun, nasa isang lote lang yun, same farm. So huwag niyong isipin, baka yung batch 1 mo nasa Baguio, yung batch 2 mo nasa Mindanao, batch 3 mo nasa Visayas. Isang lote lang. Isa lang ang housing program, isa lang ang bahay, no? Same feeds. Isa lang din ang mukha ng caretaker na nakikita. Same weather, natural. Alangan namang tag-ulan sa gitna, tag-araw sa kabila. So, same lahat, no? So, ganun ako nag-experiment, no? Several batches, same lahat, several batches. Yung kakaiba lang is yung kung ano yung tinetest ko sa kanila, no? Yung anong ratio, no? Kung anong ratio ang saan ako mas mananalong ratio. So, yan ang scientific basis kung bakit lahat ng binebenta ko na manok, papalaging naka 1:4 ang ratio. Okay? Nababakapan siya ng research at hindi siya trip-trip lang. Okay? So, same logic applies no, sa question number 2 mo, trick Z. Pag may nagkwento sa'yo, kasi naman nagkwento sa'yo yun, balikan mo siya. Tanungin mo siya kung nasubukan na niya yung maghalo sa umaga, sa hapon, anong basis niya, bakit mas maganda sa umaga, bakit mas maganda sa hapon, bakit mas magandang parehong i-mix paghaluin yung dalawang binanggit mo, ano ba binanggit mo dito, Egg 1000 tsaka Vitamin Pro. Tanungin mo siya ano ba resulta mo nung hindi mo ginamit ang dalawa? Anong resulta nung Vitamin Pro lang, walang Egg 1000? Anong resulta nung Egg 1000 lang, walang Vitamin Pro? Anong resulta nung parehas mong ginamit? Anong resulta nung sa umaga mo lang ina-apply yan? Nung sa hapon lang? Versus nung hindi ka nag-a-apply? Halongkatin mo lahat ng data yan, no? Kasi hanggat wala kang nahalongkat na data, sabi ko nga kapag mga scientists na kaharap ko, what is not recorded, what is not written, did not happen. Kung hanggang kwento ka lang na parang kakainom mo lang ng gin bilog, ay di ka basta, no? Ano na naman masabi ko, no? So yan. Okay, so
Hindi ko pa nasubukan yung Egg 1000 at saka Bitmin Pro. Di pa ako nagbibigay nun. No? Dahil hindi siya akma doon sa target market ko. TrickZ. Okay? Pwede mo siyang subukan kung akma siya sa target market mo. No? Kung hindi sila, wala silang violent reaction pag nalaman nilang, what? Yung kinakain kong itlog, no? Pinapakain mo pala ng Egg 1000 yung mga inahin. Wala silang violent reaction na ganyan. Gawin mo yan. So you can see for yourself. No? Now, kapag sinubukan mo yan, ito naman kasi ang kulang sa marami, ha? Kulang sa halos lahat ng backyard racers. Pag sinubukan nila yung isang bagay, walang recording. No? Walang recording. Kaya kapag may nagtatanong, ganito Sir, ano pwede kong gawin? Humina sa pangingitlog. Yan na naman, humina. Yung word na humina. Gaano ba kalakas dati yan? Malakas sir, malakas. Patingin nga ng data mo, yung daily egg production nila for the past 3 months, patingin. Isang buwan na lumilipas, wala pa ring reply. No? So, kailangan nagre-record. No? What is not written did not happen. So, kahit na number 1 scientist pa sa bansa ninyo yung kakausapin mo, kung walang datang pagbabasihan yan, naku, anong sasabihin yan sa'yo? No? Puro generalized ang mga sasabihin yan sa'yo. Kasi, asumero ka lang Asumero ka lang na dating malakas pala na mangitlog. Asumero kang humina lang. Nung nagpapalatag na ng data sa'yo yung kausap mo, wala ka palang may bigay na data. Anong kukumpunihin ng isang karpintero kung sinabi mo lang na sira yung mesa, pagdating sa nasan yung mesa? Hindi ko alam kung nasan yung mesa, basta alam ko sira lang yung mesa. Mariosep, anong kukumpunihin nung karpinterong yun? Pareho yung dalawang di mahanap ang sirang mesa sa bahay ninyo. So ganun ang dating yan pag wala kang data, ano? Alam mo lang na may sira, pinaniniwalaan mo may sira, pero yung mangungumpuni, hindi niya alam nasan ba ang sira. Hindi niya makita nasan ba yung sirang yan. Okay? So, Trixie, sana naging insightful para sa iyo at sa ibang mga nakikinig rin, no? Kahit hindi kayo yung nagtanong dito sa mga tanong na to. Sana naging insightful para sa inyo ito. Sa mga gustong bumili ng mga Decal Browns, Rhode Island Red, Black Australorp, at kung ano-ano pang mga produktong pang manok at iba pang mga hayop, straightly visit na lang. Visit na lang kayo directly doon sa website alphaadventure.com. For my consultancy service, let's say you would like to get an urgent answer from me, gusto nyo i-schedule nyo, halimbawa 1 oras tayong mag-Q&A, you can avail of my farm consultancy service. Nasa description link na rin sa baba ng video yan. Click nyo yung description, nandyan lahat ng links. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.